May tanong sa akin. Gandang gabi, Boss Ray. May tumawag po sa akin at sabi po niya ay pulis daw siya. At may nagsampa daw sa akin ng kaso na estafa. Totoo po kaya ito? At sabi pa niya, isuko na lang daw sarili. Sabi ko naman po, wala na kami dun sa address ko dati. At kunin ko na lang yung address ng police station kung saan nagreklamo. Wala naman pong binigay na address. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa ating video ngayon, alamin po natin kung tama ba yung nakalagay dun sa mensahe na kumbaga may tumatawag na pulis, no? At pinaalam sa inyo na may nagsampa sa inyong kasong estafa. At hindi lang ho yun. Pinasusuko pa kayo. Okay po, pakipanood po yung video simula umpisa hanggang dulo po, no? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay. Una po, may tumawag daw po, no? At nagpapanggap na pulis. Okay? At sabi nga daw po, may nagsampa ng kaso. Doon muna tayo sa may tumawag ho sa inyo na pulis. Unang-una, wala hong pulis na tatawag ho sa inyo. No? Para sabihin na may nagsampa sa inyo ng kaso. Hindi ho trabaho ng mga pulis yan. Di po ba? Tsaka kung meron man nagsampa sa inyo ng kaso, bakit pulis ang uutusan? Di po ba? Hindi naman kasama sa job description ng mga pulis yan. Di po ba? Ang mga pulis po is tagapagpatupad po ng batas at peace and order. Saan ho doon yung kailangan tumawag sa sa mga nakahiram ng utang na hindi pa nakakabayad para sabihin may nagsampang kaso. Sige nga po. Di po ba? Maliwanag yan, bawal yun sa sa nakasaad po sa prohibition on unfair debt collection practices. Kasi pagpapanggap po yan Di po ba? Yan ang kalimitang ginagawa niya mga bugok na yan. Magpapanggap sila nung mga persons with with authority. Okay? Yung police, bugado, judge, kapitan. Yan puro pagpapanggap ang gagawin niya mga bugok na yan. Para lang humatakot kayo. Kasi ang intention nitong mga bugok na to is takutin kayo, nervyusin kayo, magkaroon kayo ng anxiety at depression para gumawa kayo ngayon. Nang hindi nyo gustong gawin, kagaya nung tapal system, ayan. Diyan nagsisimula yung tapal system Magninervyos kayo kasi syempre first time yun nang hirap, di ba? Hindi nyo naman alam ang kalakaran, tatakutin kayo, nervyusin kayo ngayon. Kaya wag nyo masyadong munang intindihin yun. Kumbaga isang tabi nyo lang. Di ba? Pinakamainam doon, pag may ganyan, dumulog ho kayo sa abogado. Pero bago ho yan, ito muna. Sige, tuloy natin. Tapos sabi ho daw nung pulis, may nagkaso nga sa inyo o may nagsampa ng kaso na estafa. At sabi pa, pinasusuko kayo. Sige po, ganito. I-assess nyo muna sa sarili ninyo. Meron ba kayong maling ginawa? Meron ba kayong panlilinlang at panlulokong ginawa nung nanghihiram kayo ng utang? Ano-ano ho ba ito? Nagbigay ho ba kayo ng false information? Nagbigay ba kayo ng mga maling dokumento? Diba? Kung meron ho, there is a possibility, pero napakahirap ang patunayan yan. Lalo kung mga ola ang magsasabi, wala nang credibility ang mga bugok na yan. Di ho ba? Kasi kailangan ho nilang patunayan yun Di ho ba? Tsaka hindi ho basta-basta yung estafa na yan. Okay? Kasi kailangan yan, ma-determine mo muna, sa prosecutor's office na mayroong probable cause. Kasi kung yan, napatunayan mo, siyempre, sampina, tapos may warrant, depende ho kasi. Okay, depende ho do sa magiging, decision po, sa prosecutor's office.
Okay? Hindi ho basta-basta yan. Akala kasi nila ganun-ganun lang eh. Okay? Kasi maaari yung ano yan, maaaring ma-determine nila na hindi naman tatakas yan eh. O, sampinan na lang. Diba? O ngayon, kung isipin nila na talagang tatakasan nyo, yan, i-issuean kayo ng warrant. Pero, ang pag-issue po ng warrant, binigay sa mga ano natin yan, alagad ng batas, hindi ho yan i-announce. Hindi nakapagtago kayo. Diba, mga tanga yan? Oh, ganun ho yan. Tsaka, sa liit po nung halaga na yan, oh, i-issue kayo ng warrant, katarantaduhan yan. O, di ba? Wala hong katotohanan yung ano pinagsasasabi niya. Nagpapanggap lamang po yan. Okay? Kaya talagang yan, pinapanervyos kayo. Yun lang ho ang adhikain niya mga bugok na yan. Ngayon, syempre ho, naintindihan ko naman kayo na first time kayo nang hiram, nataranta kayo, hindi nyo naman alam yun. Kasi nga, ano eh, panluloko yung ginagawa na pagpapautang nito mga bugok na to eh. Diba? Advertisement pa lang, mali na. O, tapos, di-disburse ka agad, di pa tapos yung application na ginagawa mo. Baga, hindi ka pa tapos dun sa fill out. Diba? Pag na-disburse siya, natural, ano alam mo dun sa sa nahiram mo. Kung nire-request mo 10,000, pinadalang ka ng 500, para saan yung 500? Diba? Kasi hindi nila sinusunod yung Truth in Lending Act. Yan ho yung lagi kong sasabihin sa inyo. No, paulit-ulit ho yan na itong mga bugok na to, pataranta nung pagpapautang ang ginagawa. Kaya marami yung nabibiktima. Kasi, ito sasabihin ko sa inyo ha, kasi tayo mga Pilipino, or kalimitan sa ating mga Pilipino, no, takot manghiram sa bangko. Diba? Kasi nga, maraming i-fill out, maraming dokumentong hinihingi, di po ba, mahaba ang proseso, diba? Kaya ayaw nila sa bangko, which is, dapat nga, no, dun kayo manghiram. Bakit? No? Kasi ang mga bangko, lending and financing po, i-determine po niyan kung karapat dapat kayong pahiramin. At kung karapat dapat ba yung hinihiram ninyo, mag-grant sa inyo. Kasi para hindi kayo mapahamak. Di po ba? Kasi ina-assess ho yan. May kasamang credit investigation yan, may verification yan, at may evaluation. Para malaman po kung kaya nyo na yung obligasyon. Hindi ho basta-basta ang ang pangungutang. Obligasyon po yan. Okay? Sana po maintindihan. Nangyayari po kasi dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, wala nun. Walang credit investigation. Isinorkat nila. Na ang nangyayari po, ayan, nagiging sakit ng lipunan yung mga bugok na yan ngayon. Diba? Tinuturuan ng maling pagpapautang yung mga tao, lalo yung mga first timer. Saan ka nakakita walang trabaho? Nag-aaral. Oh. Pinauutang. Ano ibabayad nun? Diba? Tapos hindi mo pa diniscuss yung hiniram. Oh, ano alam nun? Diba? Kasi ito sasabihin ko sa inyo, it's better for yung nanghihiram, no, na ma-educate siya. Kasi dapat ganun yung nagpapahiram po, ini-educate niya yung nanghihiram. Hindi basta-basta yan. Kaya nga may The Truth in Lending Act eh. Diba? Doon sa The Truth in Lending Act, doon po papasok yung i-educate mo yung kliyente mo. No? Kasi ipapaalam mo yung interest, yung penalty, processing fee, amortization term, and everything po. Di pa? Doon na nakapaloob doon sa utang. Ang mahirap po kasi, nawawala yung parte na yon kaya marami ho ang napapahamak. Ulitin ko po, it's better na tayo po ay mag-antay ng matagal, magbigay ng maraming dokumento, no? Kaysa naman humapahamak tayo dyan sa mga yan. Di po ba? Wala hong idudulot na maganda sa atin ng mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Puro lang, sakit lang sa ulo yan. Anxiety, depression. Yan lang ho ang bibigyan niyang mga yan. Tsaka sa kanila lang umiikot yung negosyo. Pansinin nyo, pag nagtapal system kayo, sister company rin naman nila yun. O di ba? So ginigisa lang kayo sa sarili nyong mantika, papayag ba kayo ng ganun? O di ba? Pinagmumukha tayong siraulo niyang mga yan. Yan ho ang negosyo niyang mga bugok na yan.
Gawin tayong tanga. Oh, it's about time po na alamin natin muna or i-educate natin yung sarili natin na dito tayo sa ganitong pamamaraan tayo ng pagpapautang. Hindi yung nangailangan ka, nakita mo maigsi lang ang proseso, doon ako. Hindi pwedeng ganun. Kasi at the end of the day, ikaw ang mapapahamak, di ba? Magkakaroon ka na anxiety, depression, masisira pa ang credit score mo. Masisira ang credit standing mo, lalo kung yaan ay submitting entity ng CIC. O di wala na, doble-doble na bukol, di po ba? Kaya huwag niyo hong katangkilikin yang mga yan. O kagaya niya, nakita niyo, lintik yung harassment na yan. Pagpapanggap ng pulis. Di ba? Sasabihin na may kasong ganito, ganyan. Hindi ho ganun basta-basta yan eh. Di ba? O, eto ho, ulitin ko. Nakasaad po sa ating konstitusyon, wala hong nakukulong sa utang. Not unless po yan, may kasamang panluloko at panlilin lang, estafa, or nagpatalbog kayo ng cheque, BP22. Yun, dalawa na yun kasi may criminal liability yun. There's a possibility na kayo imakulong doon. Pero kung utang po na hindi pa lamang nababayaran, no, wala hong kulong yan. Okay? Lagi ko pong ulit-ulitin. Okay? Pag-ipunan nyo po siya, tsaka nyo siya bayaran ng buo. Huwag kayo magpaparsyal kasi doon lamang po sa interest papasok yan. Ganyang kawawalang yayang mga yan. Pati payment option, wala yang mga yan. Bulag po lahat ng mga nanghiram sa kanila. Pag sinabi kong bulag, walang idea doon sa kanilang pagmamalakad. Nakita nyo? Puro sablay. Kaya ho, uulitin ko. Huwag nyo na ho silang tangkilikin para maiwasan po natin ang sakit ng ulo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.